So yun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. By the way, my name is Kent Garcia na nagsasabing kapag bobo ka, miyembro ka ng DDS. So yun lang. So para sa akin mga kababayan, eto na nga. So ngayon meron tayong reaksyonan na kung saan nga ay nakakagulat. Oo. Sa kabila po ng issue na kung saan pinagyabang nga nitong mga DDS at mga supporter ni Digong na kung saan ay ang Davao City daw ay napakalinis, napakaunlad at pangatlo daw sa buong mundo sa pinakasikat, pinaka-safe. So ngunit mga kababayan, lagi nilang binibira ang administrasyong Marcos na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos daw ay weak. Meron tayong weak leader. Meron tayong bangag na presidente. Yun ang sabi lagi ni Duterte. Pero napansin ko habang sa nagre-research ako at tawag dito, iikot sa Google, sa mga videos, sa mga blogs, sa Facebook, never akong nakakita ng squatter sa Ilocos. Walang squatter sa norte. Pero pagdating sa Davao, grabe po pala ang squatter doon. Hindi pinapakita sa mainstream media. At hindi rin alam ng media na meron palang squammy area sa Davao. So, paano ngayon nasabi na ang Davao City napakaunlad at advanced? Isamantalang ang lugar nila parang napag-iwanan ng kabihasnan. Parang napag-iwanan. Alam niyo kung bakit? Kung unlad ang Davao, bakit mas maganda ang Cebu? 'Di ba? Bakit mas maganda ang Taguig? Kung talagang advance ang Davao City. So ito po mga kababayan, meron pa ko ipapakita sa inyo picture. Ayan. Kung nakita niyo po yan mga kababayan, yung picture pong yan po ay sa Davao City Squatter Area. Oo, tama po. Opo, totoo po. Nakita nyo po. Yan pong picture na yan ay sa squatter area na kung saan parte ng Davao City. Take note mga kababayan, na kung saan mga kababayan ay pinagyabang ng mga Duterte na ang Davao safe, ang Davao maganda, malinis, maayos. Kung papanuurin po natin sa mga balita, no, na mismo mga taga Davao ang nag-post, paano nyo masabing malinis ang Davao na kung saan laging baha? Ngayon tinatanong ko po, saan po ba yung baha banda? Mismong Davao City. At hindi nyo po ba naaalala na ang Davao City po, mga kababayan, sila po ang nagkaroon ng pinakamalaking pondo para sa flood control nung panahon ni Duterte. Sila po ang kumuha at tumanggap ng pinakamalaking halaga ng flood control sa administrasyon na kung saan si Duterte ang presidente na mismong taga Davao. Ngayon ang tanong, Kent, nung panahon ni Duterte, kung ang Davao ang tumanggap at kumuha ng pinakamalaking pondo para sa flood control, bakit hanggang ngayon binaha pa rin ang Davao? Ba't hindi yung subukang itanong kay Digong? Itanong nyo kay Digong kung saan napunta ang pera at kung sino ang congressman na kanyang binagsakan ng bilyon-bilyong pera para sa flood control dyan sa lugar nila. Itanong nyo po mga kababayan. Kasi ito pa nga po, pinagyabang ng mga taga Davao at mismo ng mga Duterte na ang Davao City ay maunlad at advanced. Biruin nyo, ang Davao daw ay pangatlo lamang sa buong mundo na katulad ng Amerika, Canada at Davao na merong 911 for disaster. Not only for disaster, for emergency. Na kung saan pag i-dial mo ang 911, Davao lang ang meron sa buong Pilipinas at pangatlo ang Davao sa Amerika at Canada. So bakit kung meron palang ganyan sila na na-built dyan sa City of Davao, bakit yung squatter area sa Davao ay
Ganito po, ayan o. Ipipost. Ayan. Napanood nyo. Iskwami area in Davao. Wala pa akong nakitang ganito sa Ilocos Region. Yung mahangin na taga Davao na nagtanong taga dito sa slum area. Yung mahangin na taga Davao na nagtanong taga dito sa slum area. Diba? Ikaw po ba pumunta na sa Davao? Oh, may nagtanong kasi. So ngayon, sabi niya, nakapunta nga po ako sa Davao. Pero yan po ang hitsura ng tinirhan namin sa Davao. Kasi taga Davao po ang nag-post. Kasi may nagtanong kasi, ikaw po ba pumunta na sa Davao? Sabing ganon. Ngayon, pinost niya, ito po, taga Davao po ako. Dito po ako nakatira. Davao City Squatter Area. So, Diyos mio Marimar. Kaya kayo mga taga Davao, hindi ko naman nilalahat kasi hindi naman po lahat ng taga Davao ay sang-ayon sa mga Duterte. Yung iba galit sa mga Duterte. Isabi nyo po yung totoo. Huwag nyo pong pagtakpan yung mga Duterte. Huwag nyo sabihin na magaling mamuno ang mga Duterte, pero kung magaling silang mamuno for almost 20 years, di ba? City. Pero look, pinagyabang ni Duterte na ang Davao is number 1 na pinakamalinis, pinakamaunlad, pinakamalaki ang era, di ba? Pero what the heck? Di ba? What the heck? Bakit ganun? Shh! Di ba? Bakit ganun? Ang lawak ng squatter area. Di mo maintindihan. Oh, ayan, nakita nyo. Nakakahiya po. Ako actually sa Tondo Ako sa Tondo, nakatira din po ako sa Tondo, pero hindi po ganyan kadumi. At saka take note, ang Manila hindi po pinagyabang ni Isko nung si Isko ang mayor na walang squatter. May squatter pero pinatayuan niya ng kondo. Take note, si Isko 3 years pa lang pong nakaupo at the time. Pero si Digong 20 years pong namuno dyan sa Davao City. Pero what happened? What happened? Ba't may ganyan? Diba? Alam mo sa totoo lang. Hindi mo malaman kung saan ka. Huwag ninyong linlangin ang taong bayan. 'Di ba? Sinasabi ninyo na ang Davao malinis. Sinasabi ninyo magaling mamuno ang mga Duterte. Pero look what happened to their place. Anong nangyari sa kanilang pamumuno? Nagbago ba? Umunlad ba? Wala po. Kasi dinaan lang kayo sa kwento. Alam nyo, puro lang kasi kwento na walang kwenta. Diba? Yung kwento ng mga Duterte, walang kwenta. Pinagyabang nila na ganito sila, pinagyabang nila na ganun sila. Pero all of the sudden, sa likod ng camera, nakikita, dati pwedeng linlangin ng mga Duterte ang mga taga Luzon at taga Visayas na malinis sa kanila kasi hindi pa uso ang Facebook, hindi pa uso ang TikTok, hindi pa uso ang YouTube. What the heck? 'Di ba? Tingnan niyo po naman, nung nagsulputan na ang social media, doon na po nasilip ang nangyari at totoong pangyayari sa lugar nila. Huwag po kayong tanga mga DDS. Aminin nyo man po o sa hindi. Totoo po yan, hindi po editing. So paano nyo nasabi ngayon na tinawag siyang city? Pero parang Cavite lang. Parang Cavite lang siya. Buti pa nga sa Cavite eh. 'Di ba? Mas maunlad pa nga yata yung Cavite tignan. Tignan ang laki-laki ng era ng Davao. Ayon sa balita, ngayon lang 2024, Davao ang nakapagtalaga ng pinaka-highest era sa kanilang bayan. Pero bakit may ganyan? Ang Davao ba, wala ba silang project na gawaan ng mga
condominium yung mga squatter? Wala bang project ang Davao City ng mga informal settler ilipat sila sa subdivision? Katulad sa ginawa ni Isko sa Basi Community at sa Binondominium at Tondominium? Wala bang ganun na project ang Davao? So anong ginawa ng mayor nila dyan sa Davao City? Huwag niyo pong linlangin ang tao. Uso na po ang social media. Sa social media, makikita mo po ang totoo. Walang edited sa SOCMED. Maliban na lang kung sabihin mong edited, di ba? Maliban na lang kung sabihin mong peke. Pero hindi po yun peke. Mismo po taga Davao ang nag-share ng video. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. Huwag po kayo magalit dyan kasi pinagyabang po ni Digong yan na ang Mindanao daw ay Province of China. And I thank you, God first.